So another new loan app na naman po ang ating pag-uusapan at sisilipin ngayon. And of course, hindi lang basta-basta sinisilip natin tong loan app na ito. Sinusubukan ko po mismo para mismo ako ma-experience ko talaga yung kanilang loan application. Kung tayo po ba ay ma-approve dito, actually nasilip ko na siya few days ago sa aking FB feed, no? So medyo promising. Kung magre-rely ako sa ads niya, kaya naman no, binisit ko agad yung aking app store. Nanap ko po agad itong si Peso Pro Loan App Philippines. Na dito po sa App Store, meron po siyang ino-offer na high credit line up to 53,000 pesos. Ay, nakalagay nga dito na low interest rate, easy to use. Well, itong si Peso Pro, under po siya kay LeapGen Lending Incorporated po, which is meron po siyang SEC registration sa site website. And ang kapatid niya po doon ni si Peso House. So, under kay LeapGen nga po, ay si Peso House lang ang nakalist sa list of recorded online lending platform. Hindi nakalagay si Peso Pro Loan App. And I don't know kung sakaling nakaprocess pa ito. Pero ang mahalaga kasi dito, itong loan service provider niya is nakaregister sa SEC. But, sabi ko nga sa inyo, kaya nga natin nire-review yung mga loan app kasi it doesn't mean na nandyan sa SEC, nakaregister siya, is okay na siya. Kasi ang daming mga loan app ngayon na license to operate, nakaregister pa sila legally, pero hindi naman talaga okay ang loan app when it comes to the interest rate, fees, and of course, when it comes to their customer service. Kaya sinisilip natin itong mga loan app na ito, lalong-lalo na itong si Peso Pro na bagong-bagong loan app pala. Well, dahil bagong-bago pa lang po itong loan app na ito, again, huwag niyo munang i-download sa mga first time or nag-a-attempt pa lang na i-try. Huwag niyo munang i-download and good to know, nandito ka para panoorin muna yung video na ito kung paano po ako mag-apply dito, ano yung loan application process niya, ano ba yung mga hinihingi ang documents, magkano ba talaga yung offer niya, magkano yung approval amount niya, magkano yung interest rates niya. Tsaka na po kayo mag-decide kung bet nyo pa din ito after nyo po mapanood tong video na ito. Kaya this time ako po muna yung mag-try. So, dinownload ko po yung app and then inopen ko po ito and then nakalagay na po dito sa kanyang dashboard, no, na up to 30,000 pesos lang po pala talaga yung ino-offer po ng loan app na ito. Well, iba yung loan offer niya sa ads, no? So, iba din yung loan offer niya kanina sa App Store. So, nakalagay doon na up to 53,000 pesos daw yung pautang niya. Dito mismo sa loan dashboard po ni Peso Pro, ang highest credit limit lang pala na pwede niya ibigay sa atin ay 30,000 pesos. Maybe, ito lang siguro talaga yung pa-offer nila sa mga first time na mag-apply dito. And please know na ang dami ko na naging experience sa mga loan app, lalong-lalo na itong bagong loan app na ito. Hindi po guaranteed na yan po talaga yung ibibigay nila sa atin. Like 30,000 pesos talaga. Hindi talaga nila ibibigay yan. So magsisimula po tayo sa maliit na amount. And later in this video, of course, malalaman natin yung approved amount natin dito. And that loan amount is talagang yun na yung pinaka-final offer sa atin. Just keep watching, no, para malaman natin yung flow ng application dito after the end of this video. So i-allow ko lang po ito para makapag-proceed po tayo. So ito nga po pala yung loan requirements po ni Peso Pro. Dapat daw kapag nag-apply tayo dito is over 20 years of age, then meron daw po tayong monthly income na 300 pesos or more. Meron tayong collection account number or mobile number. Of course, meron din tayong good credit record. So, after that, so without further ado, click po natin itong start apply. And then here po, I need to provide my mobile phone number and then i-enter ko rin po yung aking verification code po na sinend po nila sa aking mobile phone number. And then right after that, here po, i-verify po nila yung identity ko. So, click lang po natin itong fill information. Ito nga po pala yung mga IDs po na nare-require po nila. Meron po silang recommended ID type and meron din po silang other options. So, pipili lang po tayo ng isa dyan and then pipicturan po natin ito. Then automatically naman po, magpifill up din po yung ating full name, ang ating ID number, and then yung ating date of birth. So, confirm lang po natin kung yan ay tama. And then right after that is the self-verification. Na after that is the personal information nila. So, basic lang din naman yung hinihingi nila. As usual, our education, marital status, number of credit cards, email, gender, addresses, at saka yung ating loan purpose. Kapag napilapan na po natin to, so proceed po tayo, which is the work information natin dito. So, basic lang din naman yung nire-require nila dito. And kahit po maglagay tayo dito ng
student, housewife, unemployed, kailangan pa rin po natin fill up pa nitong company name, company addresses, or other details po dito. So, nilagay ko lang naman dito, company name, none, and then the rest will follow na lang din. So, tayo na pong bahalang mag-fill up sa portion na ito. Then, right after that is the contact information. So, tatlong emergency contact lang po yung hinihingi nila dito, and magdadirect po siya sa ating phone book list. Kaya, we must be ready. So, kapag na-provide na po natin ito, so move on tayo sa withdrawal information na. So, pipili po tayo dito kung saan po i-disburse yung approved loan amount na gusto po natin i-loan dito, either e-wallet ba or bank account. So, kapag mga loan off, usually talaga, e-wallets lang po yung pinaprovide ko like Paymaya, GrabPay, or GCash. So, kapag na-provide na po natin itong portion na ito, so may loan limit na po tayo agad na 2,000 pesos. And, ang nagmamayari na po sa loan up na ito ay si Speed Peso Loan Up. So, siya din po pala itong si Peso Pro Loan Up. So, iisa lang sila or magkapatid lang sila ni Peso Pro. Well, meron nga po siyang loan offer po sa akin na 2,000 pesos. And wala tayong interest rate dito, pero may service fee po tayo na 800 pesos. And then, ang marireceive ko na lang po is 1,200 pesos. And be careful kung ayaw po natin mag-loan dito, wag po natin i-click itong submit loan dito sa baba kasi agad-agad papasok po yan sa ating account. Based sa experience ko, silent for my experience. Or at least, diba, nakita natin na ganito lang pala yung matatanggap natin. At least may breakdown of summary. Hindi yung auto disbursement na hindi natin nakita yung loan summary niya at pumasok na lang agad-agad sa accounts natin. So, gladly naman, pinakita niya. Gladly na lang, naging transparent siya at pinakita niya bago po tayo mag-decide dito. So, dahil ayaw ko naman siyang i-grab, dahil ang taas talaga ng kanyang kaltas, payable lang siya for 7 days. Imagine that, payable only for 7 days. And then, ganito kalaki yung kaltas niya, 800 pesos. And then, 1,200 na yung marireceive ko. So, for me, ayaw ko po siyang i-grab and then, gladly na lang din po, meron naman po siyang delete option kung ayaw ko po magstay yung mga info ko po dito. So, dinelete ko po siya and then successful po yun. Well, kung i-base natin yung mga pa-ads po ni Peso Pro, compare nga po din sa actual application niya, ang layo no? Ang layo talaga kayo. Wag po talaga tayong mag-rely doon sa mga pa-advertisement nila kasi yung mga yan talaga ang gagaling sa mga marketing strategy pero kapag ikaw ay nag-apply na, ibang-iba na at malayong-malayo na. Pero kung gusto niyo pa rin i-grab ito, it's up to you naman, no? At least na-share ko siya sa inyo. Naging aware kayo sa loan up na ito, sa loan application process, sa loan amount na marireceive na lang natin. Kayo pa din naman magde-decide kung bet nyo pa rin i-grab ito, pero pag-isipan nyo mabuti guys, kasi baka mamaya, no, mahirapan kayo magbayad dito at magka-problema lang din kayo kasi mga ganito talaga, mostly, no, tawag sila ng tawag, most of the loan up ngayon, nangaharap kapag hindi po natin nabayaran on time. Kaya bayad utang responsibly po talaga tayo dito kasi nga, inutang natin yung pera na hindi naman sa atin. Kaya mag-isip kayong mabuti ha, bago kayo mag-loan dito. Anyways, baka may nakapag-try na dito kay Peso Pro Loan Up or kay Speed Peso Loan Up or kay Peso House Loan Up na magkakapatid itong mga to. Paki-comment down below naman yung experience nyo para aware po tayo dito. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe and click yung bell button pala at ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!